Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Cecil Villarosa para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Ngayon po ay Martes Santo, March 26, 2024 at naku, haramdam na yung volume ng mga sasakyan sa mga kalsada. Hindi, kumbaga parang quite unusual siya sa normal day, lalo na itong bahagi ng C5 kasi yan po yung daanan papunta ng SLEX, no? Medyo mas mataas kaysa sa normal volume yung mga sasakyan. Mukhang ramdam na talaga, no, yung Holy Week Exodus, no, ng marami nating mga kababayan. Actually, kanina pa lang kanina may na-interview yung DWIZ dun sa area ng Batangas Grand Terminal. Yun, nung Sabado pa raw Nung Sabado pa raw, nagsimula ng maramdaman yung influx ng mga pasahero. Yan ang patuloy nating tututukan, yung gagawin nating pagbabantay at pag-monitor sa movement ng ating mga kababayan kaugnay po ng Holy Week break. Pwede po kayo mag-participate sa ating diskusyon ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng pagpapadala ng mensahe via online account ng DWIZ 882, particularly sa aming pong Facebook account o Facebook page. At pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa aming pong hotline 84701750 hanggang 54 o di kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Yung mga makakaranas po ng problema o mga kailangan ng assistance sa inyo pong pagbiyahe papunta sa inyong mga probinsya o papunta sa mga airport, pantalan, terminal, pwede nyo po ipagbigay alam sa amin at nang sa gayon ay maiugnay po natin yan sa tamang ahensya ng pamahalaan at nang sa gayon po ay maaksyonan. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng DWIZ Regional Station at gayon din po tayo ay simulcast via Aliw TV Channel 23. At namomonitor din po tayo maging ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ. Samantala, bago tayo lumalim ng gusto sa ating diskusyon, puntahan na natin ang ating mga headlines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, 5 lugar sa Pilipinas nakaranas ng Dangerous Heat Index. 7.2 magnitude na lindol, ibinabala naman ng PHIVOLCS. DWIZ Balita. Pagdeklara ng State of Traffic Calamity, hindi kailangan ayon sa isang mambabatas. DWIZ Balita. Libo-libong biyahero dagsana sa mga terminal.
DWIZ Balita. Temporary restraining order para sa plastic cards na lisensya tinanggal na. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, umabot sa dangerous level ang heat index sa 5 lugar sa bansa kahapon. Ayon sa Pag-asa, naitala ang 42 degrees Celsius na heat index sa Science Garden sa Quezon City. Gayon din sa Dagupan, Pangasinan at Cotabato City, Maguindanao. Umabot naman sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Davao City sa Davao del Sur. Kaugnay nito, pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na uminom ng maraming tubig at limitahan ang paglabas ng bahay. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, iginiit ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe na hindi kailangang ideklara ang state of traffic calamity sa Metro Manila. Ito anya ay dahil araw-araw naman itong nararanasan. Ayon sa senadora, sa halip ang dapat gawin ng gobyerno ay makinig at ikonsidera ang mga sinasabi ng mga eksperto kung paano malulutas ang problema sa mabigat na daloy ng traffic. Umaabot anya sa 3.5 billion pesos ang economic losses kada araw dahil sa traffic sa Metro Manila na malinaw na isang krisis na dapat matugunan ng pamahalaan. Binigyang diin pa ni Senator Poe na hindi lang dagdag na mga kalsada ang solusyon dito dahil mahalaga ring mapahusay at mapalawak ang mass transit o mass transport system ng bansa. Ginawa ng senador ang pahayag bilang tugon sa panawagan ng Business Group Management Association of the Philippines na ideklara ang state of traffic calamity dahil sa napakalaking nawawala sa ekonomiya o lugi sa mga negosyo dahil sa malalang problema sa traffic. DWIZ Balita. Sa oras na 10 minuto makalipas sa alas 6 na umaga, nasa 48,000 na mga individual ang posibleng masawi sa pagtama ng magnitude 7.2 na lindol sa Greater Metro Manila area. Ito ang binabala ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol batay sa pag-aaral na isinagawa sa magiging lawak ng pinsala ng malakas na lindol. Bukod sa mataas na bilang ng mga masasawi, tinataya ring aabot sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga individual na seryosong masasaktan. Samantala, sinabi naman ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, lumalabas na aabot sa 3 hanggang 5 milyong individual ang madidisplace o kinakailangang ilikas. Nabatid na base pa sa pag-aaral kada 400 taon ang galaw ng West Valley Fault kung saan huli itong nagdulot ng lindol noon pang 1658. Nangangahulugan ito na ngayong 2024 ay 366 years nang nakalipas nang mangyari ito. DWIZ Balita. Yan pong the big one, no, na pinaghahandaan natin, ano. Yan po yung dahilan kung bakit kinakailangan nating magsagawa ng regular na national earthquake drill. Actually, kahit hindi nga national community earthquake drill, napaka-importante po niyan sa ating mga komunidad, barangay, eskwelahan, sa ating mga pinapasukang trabaho. Very important, no, na ma-instill sa atin yung disiplina kung papaano yung ating dapat gawin in case na tumama ang lindol. Wag naman po sana, pero tayo po ay ginagawa lang na proactive ng pamahalaan. At yan po yung isa sa sentro nga po ng isinagawa kahapon na nationwide simultaneous earthquake drill na pinangunahan naman ng NDRRMC at ng Office of the Civil Defense. Samantala, ramdam na ng mga pantalan ang pagdagsa ng libo-libong pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Ayon sa Philippine Coast Guard, Oplan Biyaheng Ayos, pumalo na sa 86,652, pahigit 86,000 ang bilang ng mga pasahero sa mga pantalan sa bansa hanggang kahapon ng tanghali. Batay sa datos ng Philippine Coast Guard, 48,000 ay mga outbound passengers, habang higit 38,000 naman ang inbound passengers. Kaugnay nito, mahigpit na iniinspeksyon ng Coast Guard K9 teams ang mga bagahe, kabilang ang 659 na mga barko at higit 900 na mga bangka bago pumalaot. Samantala, mananatiling naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard hanggang March 31, 2024 dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week. DWIZ Balita.
Andito na ba ang Batangas Sport, no? Anyway, tanggap muna tayo siguro ng pag-uulat. Ito, nasa linya na ng ating komunikasyon. Yan, kaugnay po ng binabanggit natin na dagsa ng mga pasahero sa Batangas, sa mga pantalan, ano? Particularly sa Batangas Port, isa po yan sa mga pinakaabalang mga pantalan kapag kasasapit yung mga ganitong long holiday, kagaya ng Holy Week. Malaman po natin direkta mula sa Port Manager ng Batangas Port, si Sir Joselito Sino Cruz, kung ano na ang sitwasyon doon ngayon. Magandang umaga po, Sir Sino Cruz. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa inyo mga taga-subaybay. Kayo po ay live sa DWIZ, Aliw TV Channel 23. Kamusta po ang sitwasyon dyan ngayon sa Batangas Port, sir? Sa ngayon po ay masasabi pa natin na normal pa naman po, no? Bagamat kahapon medyo lumagpas na po sa tinatawag nating average na daily passengers na dumaan po sa Batangas Port. Kahapon ay halos 9,000 ang naitala natin na pasahero na dapat sana kung sa average ay mga 6,000 lang. Meron ng 50% agad yun yung nadagdag. And you expect this, sir, to continue? Yung peak, kailan nyo, sir, inaasahan po? Ngayong hapon, yan po ay inaasahan ko na dadami na ito, magsisimula ng dumami. At bukas ng mga pananghali hanggang Huwebes na po yan. Yan po ang inaasahan namin ng pinakadagsa po ng mga pasahero po dito sa Batangas Port. Yung Batangas Port, sir, ano-ano yung mga biyahe ng mga barko dyan? Papunta sa ang mga lalawigan? Ang Batangas Port ay mayroon pong biyahe patungo po sa Mindoro provinces, ibig sabihin Oriental at Occidental. Meron din po sa Romblon Islands at Katiklan, Colasi, Sarojas, Iloilo, and Bacolod. Marami pala. Papunta ng Visayas at papunta ng Mimaropa. Bilang paghahanda po, in fact, nararanasan nyo na nga po yung buhos ng mga pasahero. Ano po ang mga in place na measures na inimplement na po ng Batangas Port para po matiyak na magiging maayos po yung biyahe ng ating mga kababayan? Well, noong pa, hindi naman po binago ng pamunuan po ng Philippine Ports Authority, ang direktiba ng aming po General Manager, Atty. J. Daniel Santiago. Pagdating po sa seguridad, heightened alert po tayo. Kahit noong pa pong undas, Kapaskuhan at hanggang ngayon, heightened alert po ang pinatutupad ng Philippine Ports Authority. At nakipag-ugnayan na rin po tayo sa iba pang mga kasama natin sa gobyerno, gaya po ng Philippine Coast Guard, Marina, at ganoon na rin po ang Philippine National Police. Ang PPA din po ay pinagbawal po ng ating po General Manager ang mag-leave. No? Ngayong panahon ng Semana Santa, lalo-lalo na po yung mga nasa front lines. Pero dito po sa Batangas Port, yung mga dapat po sana na pwede mag-leave dahil wala sa front line, ay nagpalabas po ako ng direktiba na yung iba ay dalhin po sa front line para lalo po makatulong, pagbigay ng assistance sa ating po mga pasahero ngayong Semana Santa. Sir, meron palang kinoconstruct dyan? I don't know kung under construction pa rin o tapos na po ang construction, yung extension po ng terminal. Yun po ba ay operational na, sir? Yes, ma'am. Nung nakaraang linggo nung nakaraang Miyerkules, nagkaroon po ng inspeksyon ng ating pong General Manager at immediately after Thursday o Friday, ay pinagamit na po niya ang yung tinatawag nating phase 2. Kasi so from 2,500 na seating capacity, ito po ngayon ay 8,000 seating capacity or additional na 5,500. So napakalaki na po nito ngayon. At nadagdagan na rin po yung mga pwesto na pwede pong bilhan mo ng makakainan sa loob po ng passenger terminal building. At ganoon din, meron din po mga iba pang mga pang-assiste katulad ng mga electric cart para sa mga PWD o mga senior citizen na may medyo hirap maglakad o kailangan pong sumakay para po umalwan po kahit paano po
ang kanila pong sitwasyon sa loob po ng pantalan. Alam niyo naman po, mainit ang panahon, sir. Air-conditioned ho ba itong bagong pasilidad ng Batangas Port? Ay, mabuti po nabanggit ninyo. Yan nga po sana ang panawagan, isa sa panawagan ko po na sa ating po mga kababayan na kayo po magbaon po ng pangginaw. Dahil po, alam niyo naman, pagkabago talagang ang aircon, malamig po talaga, malamig. Lalo na kung doon na po kayo sa tinatawag nating departure area. Yan po, napakaginaw po dyan, kaya magbaon po tayo ng pangginaw. Aba, hindi po pala problema, no, yung init diyan sa Batangas Port dahil bago yung pasilidad bago yung air condition. Anyway, sir, merong panawagan po si Senator Tolentino na of course pinaghahandaan po natin yung influx ng mga tao, Pero ang kanya pong panawagan, importante po na meron ding naka-standby na mga veterinaryo sa mga pantalan para doon po sa may mga kasama na mga bibiyahe na meron pong mga dalang mga alagang hayop. Ano po ba ang protocol po dito ng Batangas Port? Dito naman po sa Batangas Port, ay hindi naman po nawawala yung ating po mga kasamahan po sa Bureau of Animal Industry na sila pong may tama po at wasong kaalaman kung ano yung mga polisiya na dapat po sundin ng ating mga kababayan na magdadala po ng mga ganitong hayop. So, sa obserbasyon ko po, gaya po sa aso, ay kailangan po talaga yan ay parang merong hawla. Hindi po pwedeng hawak-hawak ko nila yan. At meron pong hinahanap po sila ng mga certificate bago po yan makabiyahe. So, nandito po sila sa Batangas Port, hindi po lalayo yung ating po mga kababayan na kumuha kung ano man yung kailangan po ng mga permit na para may biyahe. Ang nakikita ko lang po na lalabas po sila pantalan ay kung talagang wala pong pinakahawla po nila, yung bang tawag ko, kulungan po ng aso, talagang pupunta po sila sa bayan para po bumili. Dahil wala po mabili po rito sa loob ng Batangas Port. Ayun. Importante maabisuhan natin yun, yung mga nagbabalak na magdala ng pet sa pagpunta sa kanilang bakasyon, magdala po, ilagay po sa... Hello, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. You're still loud and clear, Sir Sino Cruz. Hello, sir? Yes, sir. Teka, nawala. Sige, ibalik natin. Meron lang tayong mga karagdagang katanungan pa kay Sir Sino Cruz. Pero kanyang binabanggit, operational na pala yung bagong pasilidad dyan sa Batangas Port. From 2,500 na seating capacity ng Batangas Port, yung kanilang terminal, yan po ay nadagdagan na naging 8,000 na po yung seating capacity. Yan. At balikan natin si Sir Sino Cruz. Good morning, sir. Good morning po ulit. Pinag-uusapan natin kanina, sir, yung may mga bit-bit na mga may ilagang hayop. Bukod doon sa dapat may dokumento sila na bit-bit, tama po ba, sir? Kasi yan po ini-inspeksyon ng Bureau of Animal Industry. Dapat naka-cage din po yung kanilang mga alagang hayop. Yun po ang ating pong obserbasyon, hinahanapan po talaga nila. Kaya papasok po ng pantalan, pag nakita, ina-advise na natin yung mga pasahero natin na bumili na. At siguradong hindi makakalusot to dahil yun po nakita na hinahanap po ng ating po mga kasama po sa DA. So pinapayagan naman pala, sir, dyan sa Batangas Terminal, Batangas Port, yung mga alagang hayop. Tama po, pinapayagan po yan na tawid po. Kaya may hinahanap lang po sila mga permit o clearance na sa mga ganyan. Alam ko, parang bakuna. Pero yun po talagang pangkaraniwan nakikita ko, hindi pwede po yung hawak-hawak po nila. Nabit-bit po nila na niyayakap po nila, hindi po papayag po siya. Yung po panawagan ni Senator Francis Tolentino na baka ma-consider nyo, sir, magkaroon po ng veterinaryo dyan po sa mga pantalan, dyan po sa Batangas Port. Lalo na isa po yan sa mga pinakaabalang pier sa Pilipinas. Would you consider that, sir, in the future? Ako I believe, although tatanong ko lang ngayon, kasi kung meron po Bureau of Animal Industry, malaman po sa hindi, meron po sila talagang veterinaryo. Kaya sinasabi ko nga po, dito po sa Batangas Port, yung pong ahensya po na meron pong ganyan, ay nasa loob po ng Batangas Port. So kung kailangan talaga, inarya po. So
So Mamaya in po, place. tignan ko, magkatanong-tanong tayo kung meron po silang veterinarian dyan po sa may Bureau of Animal Industry. Okay, marami pong salamat. Sir Sino Cruz, at dalangin po namin na maging smooth all throughout ang biyahe po ng ating mga kababayan hanggang sa matapos po itong Holy Week break. Yes, ma'am. At yung nga po, ang panawagan ko lang po sa ating po mga pasahero, maluwag na po ang ating passenger terminal building. Kailangan lang po ay magbaon din po tayo ng pasensya dahil talagang panahon po ng uwian. Marami po kayo na uuwi at dadaan po sa Batangas Port. At panatilihin po natin disiplina, may pila po nakalatag. Huwag po tayo magsingitan. Tayo po'y maalwan po na bibiyahe po gamit po ang Batangas Port. Ayun. Lastly na lang pala, sir, yung mga bawal dalhin para nang sa gayon maging mabilis na sa inspection, ano po, para hindi mabalam yung ating mga kababayan. Ano po ba yung mga bagay na dapat dalhin at hindi nila dapat dalhin doon sa kanilang mga bagahe? Yes, ma'am. Palagay ko ang meron po tayo nakikita na pinagbabawal, no? Pero katulad po ng mga meat products, ang tama talaga nakakaalam mo niyan, yung mga kasamahan din po natin doon sa Bureau of Animal Industry. At yung pagdating naman sa mga mapatalim, ano, sa mga yan po ay pinatutupad lang din po natin batay po sa koordinasyon mga law enforcers natin. So PNP with the Port Police. So wag na po natin dalhin yung mga gano'n. At talaga pong dito po sa Batangas Port ay hindi ko lang po pwede, pero ilang pong security measures po nakabang po dyan. May time nga po na siguro nakikita nila mahuhuli, iniiwan po sa CR bago pumasok eh. So wag na po natin ipilit po yung mga pinagbabawal, mga bladed weapon, mga flavor materials, yung mga meat products. Alam naman po natin, hindi naman po lang ang gobyerno sa pag-anunsyo kung ano yung mga bawal na yan. Eksakto, meron naman pong impormasyon na binibigay po ang ating pong kasama po sa Bureau of Animal Industry. Alright, marami pong salamat, Sir Sino Cruz. Salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Yan po, napakinggan po ninyo ang ating panayam kay Sir Joselito Sino Cruz ng Philippine Ports, ang Port Manager ng Batangas Port. Samantala, punta pa tayo sa iba pang mga balita. Tinanggal na ng Court of Appeals ang writ of preliminary injunction na naunang inilabas ng Quezon City Court para sa paghahatid ng mahigit 3 milyong plastic card na ginagamit sa pag-imprenta ng mga driver's license. Ayon kay Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, Land Transportation Office Chief, agad na na-deliver sa ahensya ng aabot sa 1 milyong plastic card matapos ilabas ang ruling kahapon. Kaugnay nito, inatasan ni Assistant Secretary Mendoza ang mga kinaukulang opisyal ng LTO na makipag-ugnayan na sa Banner Plastic Cards Incorporated para sa agarang paghahatid ng mga plastic card. Kumpiyansa rin ng LTO official na matutugunan ang backlog sa mga plastic card para sa driver's license sa ikalawang bahagi ng 2024 dahil sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ang agarang proseso ng bidding para sa pagbili ng mahigit 6 na milyong plastic card sa ilalim ng General Appropriations Act. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Mamaya po sa pagbabalik ng programang Usapang Tol, tatalakayin po natin yung Air Passenger Bill of Rights. Yan, para dun sa mga bibiyahe, sakay ng mga eroplano. Ano-ano ba ang inyong mga karapatan? Yan po ang ating tatalakayin. Samantala, ang oras po sa buong Pilipinas ganap ng 6:27 ng umaga. Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:32 ng umaga. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Presidential Communications Officer Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita po ng Task Force El Nino. Isa po ito sa ating binabantayan yung matinding epekto ng El Nino sa maraming lugar sa bansa. Magandang umaga po, Sir Joey Villarama. Magandang umaga, Ma'am Cecil. Magandang umaga, Senator Tol, at sa inyong mga taga-subaybay. Sir, more than 1.2 billion pesos pala na yung naitalang pinsala sa agriculture ng El Nino phenomenon. Based on your monitoring, sir, gaano kalawak na
yung inabot na damage nitong El Nino, gaano karaming mga magasaka at mga isda na ang naapektuhan at naipaabot pong tulong ng pamahalaan? Oo, Ma'am Cecil, no, masusing binabantayan po ng national government sa pamamagitan ng Task Force El Nino ang ilang rehiyon, partikular ang Region 1, Region 2, 3, 4A, 4B, 6, 9, no, in terms of agricultural damage kasi Yes, ASEC, 75 Yes. billion in terms of agricultural loss. Kahapon po sa aking pakikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense, isang buong probinsya na at 4 na bayan ang nagdeklara ng state of calamity. So yung probinsya po ay ang buong Occidental Mindoro. Wow. Tapos may 2 bayan sa Oriental Mindoro, ito yung Mansalay at saka Bulalakaw. Tapos nandun po yung San Andres sa Romblon, pati na yung Zamboanga City. So, in terms of how many farmers and fisher folk are affected, nasa 29,487 individual farmers and fisher folk. So, ito po yung tinututukan talaga ng gobyerno na matulungan po at mabigyan po ng karampatang tulong sa ngayon. Sir, yun pong, nabanggit niyo po yung area ng Mindoro. Mansalay at Bulalakaw. Actually, sir, ang problema po doon, hindi lang irigasyon, sir. Can you also confirm, sir, the report na ultimong inuming tubig? Problema po ng ating mga kababayan doon para mapaabutan po natin, sir, ng karampatang pag-agapay. Kasi pati daw yung mga hayop, sir, wala na ring mainom doon dahil talagang tuyot. Kasi, sir, nanggagaling yung tubig doon, sir, sa ilalim ng lupa. Kaya lang talagang tuyot po. Baka po makumpirma nyo po yung report na yan at mapaabutan po ng tulong yung ating mga kababayan po roon. Actually, Ma'am Cecil, nandoon ako 2 weeks ago sa Mansalay. No? So, kasama ko yung Department of Agriculture na nagpaabot po ng tulong sa mga magsasaka. Tama po yan. No? Meron kami nakitang isang particular case sa isang farm sa Mansalay po na yung balon na ginagamit nila sa irigasyon, usually po pag ginagamit ng isang balon for a few hours, pagpapahingahin po, tapos magre-recharge po yun, magta-top up uli ng tubig, pero doon sa kaso po nung farmer na yon, matagal po bago mapuno muli yung balon. So kasama namin yung National Irrigation Administration doon sa aming pagbigay ng tulong with Department of Agriculture. At meron po kasi existing projects, yung tinatawag po na communal irrigation system. So naintindihan po natin na wala po talaga yung mga dating pinagkukunan ng irigasyon. So among other things, ang ginagawa po ng NIA is meron po silang equipment for geosurvey. So lilipat po ng site kung yung dating pinagkukunan na aquifer ay wala ng tubig o matagal mag-recharge, maghahanap po ng ibang pwedeng paghukayan ng shallow tube well. Yun po yung mababaw lamang, mga 7 feet, 7 meters po pala. At doon po pagkukunan ng tubig. Tapos yung existing po na communal irrigation system po, yun po ang ginagamit din sa ngayon para po madiligan yung mga palayan. Pero in terms of drinking water, doon po papasok yung ibang ahensya po ng pamahalaan, yung Office of Civil Defense. Nandiyan na rin po yung DSWD para po makapagbigay ng tubig inumin. Doon din po sa same province po, Occidental Mindoro, meron pong isang bayan, yung Paluan. Yung po yung naging problema nila, actually nagkaroon ng mataas na kaso ng diarrhea, hindi pa naman po outbreak level, pero yun na ang problema nila, yung mapagkukunan ng tubig inumin. So tinututukan po at ina-address po yan ng pamahalaan. Ang Mindoro naman po ay napapalibutan ng dagat, kasi tagarian po kami. Baka po pwedeng magpadala ng desalination machine or equipment para ma-convert yung tubig dagat na maging inumin po ng mga kababayan natin doon? Opo, tinitingnan po yan na isa sa mga option, pero nakausap ko po yung provincial agriculturist, no? Kasi napaka-tedious po ng process at medyo magastos po yung desalination. Although I understand meron pong mga gobyerno mula sa Middle East na nag-o-offer sa ating pamahalaan ng ganong teknolohiya. So tinitingnan po yan. Ang sinasabi din po ng tao is bakit hindi po mag-cloud seeding na lang. Sa Occidental Mindoro po kasi, iba po kasi yung
yung sitwasyon dahil nung time na siguro inisip ng mga tao na cloud seeding yung option, medyo mahangin po. One time po nag-cloud seeding operation doon pero napunta po sa dagat yung cloud na sinid. So hindi po din option yon. So kaya po tinitingnan din talaga yung geosurvey para po makatingin po talaga ng ibang paraan para po matap yung aquifer. Kasi kung tutuusin po, dahil nga po doon sa lokasyon ng Mindoro, pati lalo na yung Oriental Mindoro, yung ilalim po, yung waterbed o yung aquifer po, madali po talaga mag-recharge kasi alam nga po natin nagbabaha din doon lalo na sa Oriental. So madali pong ma-recharge yung mga aquifer pero kailangan lang mahanap po talaga kung saan pwedeng kumuha ng yung continuous flow ng tubig. Oho, medyo immediate lang po yung pangangailangan kasi tubig na ho na inumin ito ng ating mga kababayan baka mapabilis sir yung pagpapadala po ng tulong very basic na po inuming tubig na. Anyway sir, the damage is 1.2 billion pesos pero yung ayuda po na naipamahagi ng pamahalaan less than 500 million pesos. Meron po bang bottleneck sir sa paghahatid ng ayuda? Yung binanggit niyo po na 500 million pesos po sa Department of Agriculture pa lamang po yun. So, hindi pa po pumapasok dyan yung tulong ng LGU na nagdeklara ng state of calamity, pati rin po yung iba pang ahensya like DSWD, pati po DOLE. So, kasi base po sa composition ng Task Force El Nino, yung pondo po na pangtulong sa mga apektado ng El Nino is manggagaling doon sa individual agency. So, hindi po siya pooled. So, in this particular case, kung agricultural damage po ang pinag-uusapan natin, DA po ang papasok. Pero dahil nga po, tama po ang sinabi nyo, basic needs ang kailangan po. Kung ang tinukoy ko po kanina ay mga magsasaka, 29,000 farmers po. In terms of yung families po, yung mga kasama nila sa bahay, 71,621 families or katumbas po yan mga 340,000 or 350,000 individuals po. So, hindi lang po yung magsasaka ang tinutulungan, kundi po yung kanilang mga kaanak, kanilang mga kapamilya. Kaya doon din po papasok yung Office of Civil Defense and the RRMC, pati po ang DSWD para mapunan yung kanilang daily needs. Ayun. So, hindi pa pala factor in dito, sir. Kasi we believe, sir, ang DSWD, ang DOLE, ay pinakilos na rin po ng pamahalaan para bigyan po ng pansamantalang trabaho, itong ating mga kababayan na hindi makapaghanap buhay dahil nga po sa epekto nitong tagtuyot. Tama po yan, Ma'am Cecil. So yung doon po mapasok yung Cash for Work program po. Kung hindi na po talaga pwedeng matamnan yung mga sakahan. Kasi syempre yun po ang pinagkukunan nila ng kabuhayan for the longest time. Pero kung sobrang tuyo na po ng lupa o hindi na viable po yung lupa para tamnan kahit ng high value crops, doon po papasok yung pansamantalang trabaho na ibibigay ng DOLE at saka ng DSWD. Sir, baka po ang iniisip ng ating mga kababayan, yun lang pong mga piling mga lugar na binanggit nyo kanina, Mindoro, some areas in, may nabanggit po yata kayo sa Visayas, na nagdeklara na ng state of calamity because of El Nino. Isa po sa challenge nitong El Nino phenomenon, yun pong energy security. Dahil ito pong Department of Energy, nagpalabas po ng anunsyo na possibly daw po ideklara sa Luzon grid ang yellow alert. Ibig sabihin baka magkaroon ng kakapusan sa supply ng kuryente ang Luzon sa susunod na 2 buwan, lalo pat nag-declare na po ang Pag-asa ng start of summer season. Paano po ito tinutugunan ng Task Force El Nino o ng buong pamahalaan? Opo, meron po sa susunod na 2 buwan po, meron po mga particular days na pwede pong bumaba ang supply ng kuryente lalo na sa Luzon. Pwede po yung mangyari sa Abril at sa Mayo. So yan po ang masusing tinitingnan ng Department of Energy dahil nga kasi ang ilan sa mga pinagkukunan natin ng kuryente ay hydropower plants. Pero in terms of yung preventive at contingency measures po, meron pong backup na po na-identify na po yung mga generators para po mag-serve as backup po kung sakali pong
bumaba o mawala yung supply ng kuryente dun sa susunod na 2 buwan na tinutukoy natin. Pero rest assured po, since December pa po tinitingnan na po ng Task Force El Nino sa pamamagitan ng member agency nila na Department of Energy na yung hindi po mangyayari yung worst case scenario na magkakaroon po tayo ng power outage o power interruption. Actually, kayo rin po ang Task Force El Nino rin po, ASEC, tama po ba ang in charge sa preparation for La Nina? Tama po yan. Based po, Ma'am Cecil, doon sa executive order na nag-reactivate sa Task Force El Nino. Pati po yung mitigation measures ng La Nina kasama po sa trabaho namin. So, base po sa huling weather advisory ng Pag-asa, may 55 to 65% chance po na mag-shift po yung climate pattern to La Nina banda pong June, July, August. So yun po yung binabantayan natin. Pero sa ngayon po, 55% chance, pwede pong hindi mangyari yun, pwede mangyari. Pero nakataas na po ang La Nina Watch ng Pag-asa. Pero sa first 2 to 3 months po, kung sakali pong mag-shift nga sa La Nina, same conditions pa rin po ang mararanasan natin. Meaning below normal na rainfall pa rin po ang may experience o matatanggap natin. So hindi po yung agad na buhos ng ulan na magdudulot po ng pagbabaha. Alright, pag-uusapan pa natin in details yung La Nina phenomenon preparation, sir. Marami pong salamat sa pagpapaunlak po ng aming panayam, ASEC Villarama. Maraming salamat po, Ma'am Cecil. Maraming salamat din sa pagkakataon. Ayan. Inyo pong napakinggan ng ating panayam kay Assistant Secretary Joey Villarama ng Task Force El Nino. Napag-uusapan na rin ho ang mainit na panahon, lalo pat may 5 lugar sa bansa ang nakapagtala po ng Dangerous Level Heat Index. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Lori de la Cruz ng Pag-asa. Magandang umaga, Lori. Magandang umaga, ma'am, at sa ating mga kababayan, kasalukuyan easterlies pa rin ang nakakaapekto sa silang bahagi ng bansa. Nagdudulot po din po ito ng mga pag-ulan dito sa Bicol Region, Northern at Eastern Samar, maging sa Samar Province at sa Quezon Province. Pero dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, bagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging kapapaurin at nananatiling mababa ang tsansa ng mga malawakang pag-ulan. So, naasahan natin, mainit at maalinsakang panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayong araw na ito ay posible pong umabot hanggang sa 40 degrees Celsius ang init factor o heat index na maaaring maranasan dito sa Metro Manila. Mas mababa ng bahagya kumpara sa observe kahapon na 42 degrees Celsius. Pero tama nga po kayo, kahapon nakapagtala ang Metro Manila ng 42 degrees Celsius na heat index. Agayon din sa Ilocos Norte, Batak, Ilocos Norte, sa Laguindingan Airport sa Misamis Oriental, sa Davao City, Davao del Sur at maging sa General Santos City, South Cotabato. O kaya't patuloy pa rin natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Sa araw na ito, pwede rin umabot hanggang sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur at maging sa Cotabato City, Maguindanao. Lori? Yes, ma'am. Miss Lori, ano ba ang weather outlook ng Pag-asa para ngayong Holy Week? Well, generally, most parts of the country will experience good weather naman ho, apart from mga very isolated na thunderstorms, especially sa hapon at gabi doon sa eastern side ng bansa. Pero yung dito sa central at western side ng bansa, asahan natin talagang medyo mainit at maalinsangan. Oo, tinitingnan ko itong heat index Meron kayong forecast, Lori, ang Pag-asa na patuloy na daranas, no? You expect na patuloy na daranas ng above 42, ng above 40 heat index yung ilang mga lugar sa bansa. Magpapatuloy yan hanggang March 27. So itong ganito kataas na temperatura, no? We expect ito na magpapatuloy the entire Holy Week. Yes po, ma'am. Especially that wala po tayong LPA o bagyo ngayon na inaasahang papasok sa PAR. Alright, maraming salamat, Lori. Kailangan naman. Yan po si Lori de la Cruz ng Pag-asa. Kaya po ang paulit-ulit na abiso ng DOH, na abiso ni Senator Tol Tolentino, manatili pong hydrated, no? Lalo na yung mga bibiyahe sa malayo, no? Magdala po ng tubig, ng inuming tubig, at wag pong kalilimutan na rin ang sunblock. Para dagdag na pananggalang sa epekto po ng mainit na panahon. Samantala, ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:48 ng umaga. Tol ng bawat Pilipino,
tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at syempre dahil po ngayon ay araw ng Martes, ito po ay araw na inilalaan natin para sa ating mga kababayan abroad. At kaugnay po niyan, alamin natin ang latest sa ating mga kababayan sa Europa. Nandoon po sa Paris si Dick Villanueva. Magandang gabi sa iyo dyan, Dick. Magandang umaga, Cecil, at magandang gabi dito sa sa Paris na 9 degrees Celsius. Wow. At last Saturday ay official ng spring season, Samantala, narito ang OFW updates ngayong araw ng Martes sa Usapang Tol. Hinggil sa anti-trafficking in persons at modern slavery, ang sentro ng forum na inorganisa ng Philippine Embassy dito sa Paris para sa Filipino community. Ang buong araw ng forum ay isinagawa noong March 22. Tinalakay ng mga tagapagsalita ang kanilang mga paksa. Una dyan si Colonel Rodolfo Castro ng Philippine Police Attaché, si Ms. Sita Cabaez, board member ng Committee Center Esclavage Modern or CCM, si Ms. Mona Llamas, director ng Committee ng Esclavage Moderns, General Jose Manuel Matuli, Central Office ng Combating Illegal Work, at si Attorney Clemons Cotino, specialist sa criminal law. Samantala, gininita rin ng mga kababayan natin kababayan nating deboto ang Linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Ito ay ginanap sa dalawang simbahan at magkaiba ang oras. Ang Charismatic Episcopal Church of St. Paul ay alas 11 ng umaga. Ang banal na misa ay pinangunahan ni Bishop Elmer Belmonte. Matapos ang misa ay nagkaroon ng reenactment ng pagdating ni Jesus sa Jerusalem. Mahigit kumulang naman sa 700 deboto ang dumagsa sa St. Bernadette Church sa Paris, sa 16th District ng Paris. Ang ilan sa kanila ay sa labas na lang nakinig ng misa. Ang misa naman ay pinangunahan ni Father Leo Balaguer ng Philippine Catholic Mission in France. Mula sa Paris, France, ako si Dick Villanueva, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat sa report mong yan, Dick Villanueva, mula po sa Paris, France. Samantala, antabayan na naman natin yung magiging palengke report, palengke price monitoring natin. Nandiyan na ba sa linya na ating komunikasyon si Maring Sandy? Nandiyan na ba? Wala pa? Okay, sige. Anyway, habang hinintay natin si Maring Sandy, bigyan daan lang natin ng mabilis itong Air Passenger Bill of Right para po maagapayan niya ating mga kababayan nasasakay ng mga eroplano, pauwi sa kanilang mga probinsya o kaya po ay magbabakasyon abroad. Meron pong umiiral na Air Passenger Bill of Right sa ilalim po yan ng Joint DOT-CDTI Administrative Order na nilagdaan po noong 2012. At sa ilalim po niyan, kung nakansela o na-delay ang inyong biyahe, lalo na kung ang dahilan ay kagagawan po ng airline, meron po kayong right to compensation. Kapag nakansela ang inyong bagahe o ang inyong biyahe, pwede po kayong magpa-rebook o magpa-reimburse ng inyong ticket. Kapag na-delay naman po ang inyong biyahe, may karapatan po ang pasahero para sa refreshment o pagkain at libreng tawag, text o email at first aid kung kinakailangan, o kaya po ay mag-rebook o mag-refund ng ticket o i-endorso sa isa pang airline. Kapag naman po ang inyong bagahe ay na-delay, nawala o napinsala, pwede po kayong makakuha ng 2,000 pesos na compensation sa kada 24 hours na delay ng inyong bagahe. Ayan. Samantala, ipuntahan na po muna natin ang palengke price monitoring. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Maring Sandy Fernandez. Sandy. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Yes, Maring Sandy, kamusta dyan? Happy Tuesday po, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villaraigosa. Dito po sa Project 4 Public Market, Ms. Cecil at Senator Tolentino, ay di umanong apektado ng Holy Week break. Matumal ang benta dahil onti ang tao at bihira ang pagbaba ng presyo, kagaya ng ating isda na nagtaas ng 10 pesos. Para sa ating karne o manok, pwede ho tayong maki-update sa ating Centol token winner na si Tatay Carlos. Kasama ko sa ngayon, Ms. Cecil at Senator Tolentino, meron po tayong live video po. Yan. Hi, sir. Good morning po. Good morning po, ma'am. Opo. Yes. Kamusta, sir, ang benta po ninyo? Medyo matungal po kasi, mahal na araw. Dahil sineselebrate ang alam niyo naman Catholic, maraming kamayin.
Oh, kakaunti po yung mga yung mga anyway, mabilis naman pong uusad ang araw, Tatay Carlos. Opo, matatapos na po ang Holy Week sa araw ng Linggo. Opo. At bagay na bagay po sa inyo yung suot ninyong Sentol token, yung sinuot na niya yung sombrero at yung apron pala ni Senator Tol Tolentino, kulay blue. Bagay na bagay kay Tatay Carlos Tacadino. Marami pong salamat, Tatay Carlos. At kayo po ay magbebenta hanggang anong araw, sir? Bukas po inyong tindahan. Hanggang Webes lang po kami. Hanggang Webes. Ayan. Balik na po ng araw ng Linggo o Lunes ho? Kasi medyo baka wala pong delivery minsan. Baka kung meron naman pong delivery, awat tulong, makakapagtinda po kami. Okay. Maraming salamat po, Tatay Carlos Tacadino. Sandy. Maraming salamat po, Miss Cecil. Sa susunod po ulit na araw, maraming salamat ho. Yan, live mula dyan sa Project 4 Public Market, si Sandy Fernandez. Samantala, bago po tayo tuluyan magpaalam, bigyan daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Lenten quote for the day. If you bless others, you will be blessed. So be blessed and be a blessing to others. Think good, think God, thank God. Have a holy day ahead. Yan, and God bless. Ayan. Pakabilis po ng oras, no? Pasado 7:00 na po tayo ng umaga. Bukas po magbabalik po muli ang programang Usapang Tol sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino. Ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, Antabayanan. Ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, 6:00 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat